Isang magandang hapon po muli sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, andito na naman po tayo sa ating Bible reading. At salamat po sa Panginoon at nabigyan na naman po tayo ng pagkakataon na makabasa po ng kanyang salita. At nais ko po kayong kumustahin lahat. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayo, lahat ng mga taga-Pilipinas. Tayo po ay nandito sa Philippines. At sa lahat ng ating mga kababayan na nasa labas ng Pilipinas, isa pong magandang hapon, magandang umaga, at magandang araw po sa buhay ng bawat isa. At salamat na naman po sa ating Diyos dahil ngayon po ay magbabasa na naman po tayo ng kanyang salita. Kaya mga kaibigan, sa gabay at patnubay ng ating Panginoon at ganoon din ng banal na Espiritu Santo, samahan niyo po ako uli dito po sa Josue chapter 22 na po tayo. Purihin po si Yahweh sa kanyang kabutihan. Kaya kung kayo po ay ready na, sisimulan ko na po mga kaibigan magbasa ha. Sana ay hindi uminit yung aking cellphone agad. Ang title po nito, Ang Dambana sa Tabi ng Jordan. Pagkatapos, tinipo ni Josue ang mga mandirigma ng lipi ni Ruben, ni Gad at kalahati ng lipi ni Manases. Sinabi niya, tinupad ninyo ang lahat ng tagubilin sa inyo ni Moises at sinabi ninyo ang bawat utos ko. Hanggang sa panahong ito'y hindi ninyo pinabayaan ang mga kapwa ninyo Israelita. Tinupad ninyong mabuti ang lahat ng ipinag-utos ni Yahweh na inyong Diyos. At ngayon, nakamta na ng inyong mga kapatid ang kapayapaang ipinangako ni Yahweh. Kaya bumalik na kayo sa inyong mga tahanan sa kabila ng Jordan sa lupaing ibinigay sa inyo ni Moises. Huwag lamang ninyong kalimutang sundin ang mga tuntunin at kautosang ibinigay niya sa inyo. Ibigin ninyo si Yahweh na inyong Diyos. Sundin ninyo ang kanyang kalooban at tuparin ang kanyang mga utos. Maging tapat kayo sa kabila ng sa kanya at paglingkuran ninyo siya ng buong puso at kaluluwa. Binasbasan sila ni Josue at sila'y umuwi na. Ang kalahati ng lipi ni Manases ay binigyan ni Moises ng lupain sa Basan. Ang kalahati pa ay sa kautusan ng ay kanluran ng Jordan kasama ng 7 lipi nang siya ay pauwi na. Binasbasan sila ni Josue at sinabi sa kanila, mayayaman kayong babalik sa inyo, maraming bakahan, ginto, pilak, tanso, bakal at mga damit. Bahagi na naman ninyo ng mga nasamsam ninyo sa mga kaaway ang inyong mga kapatid. Umuwi na nga ang mga mandirigma ng lipi ni Ruben, ni Gad at kalahati ng lipi ni Manases. Iniwan nila sa Kanaan ang ibang mga Israelita at bumalik sila sa Galaad sa lupaing naging bahagi nila ayon sa iniutos ni Yahweh sa pamagitan ni Moises. Pagdating nila ng Jordan na nasa panig ng Kanaan, nagtayo sila ng isang mataas at malaking dambana sa tabi ng ilog. Nalaman ito ng ibang mga Israelita at ganito ang kumalat na usap-usapan. Alam ninyo, nagtayo ang mga lipi ni Ruben, ni Gad at ng kalahati ng lipi ni Manases ng isang dambana sa hangganan ng Kanaan bago tumawid ng Jordan. Pagkarinig nito'y nagtipon-tipon sila sa Selo at humandang digmain ang nasabing mga lipi. Sinugo ng bayang Israel si Finis na anak ng saserdoting si Eleazar mula sa lipi ni Ruben, ni Gad at kalahati ng lipi ni Manases sa Galaad. May kasama siyang 10 pinuno ng mga angkang buhat sa bawat lipi ni Israel. Bawat isa sa kanila ay pinuno ng mga angkan sa kani-kanilang mga lipi. Pagdating sa Galaad, sinabi nila sa mga lipi ni Ruben at Gad at kalahati ng lipi ni Manases, ito ang ipinasasabi sa inyo ng buong bayan
ni Yahweh, bakit ninyo ginawa ang ganitong pagtataksil sa Diyos ng Israel? Si Yahweh ang inyong kinalaban nang magtayo kayo ng sariling dambana, hindi na ninyo siya sinusunod. Nalimutan na ba ninyo ang kasalanan natin sa Diyos ay sa Peor? Yan, kasalanan natin sa Peor. Dito nga't nagtiis pa tayo sa parusang iginawad ni Yahweh sa atin, hindi pa ba sapat iyon? At ngayon nangahas pa kayong talikuran siya? Pag sumuway kayo sa kanya sa araw na ito, bukas naman ang buong Israel ang babagsakan ng kanyang galit. Kaya kung ang inyong lupain ay di angkop sa pagsamba sa kanya, tumawid kayo sa gawi namin sa kinaroroonan ng kanyang tabernakulo. Doon na kayo manirahan, huwag lamang kayong magtayo ng ibang dambana maliban sa dambana ni Yahweh na ating Diyos, sapagkat iyan ay paghihimagsik laban sa kanya at sa amin. Nakalimutan na ba ninyo si Akan na anak ni Zara nang sumaway siya sa utos na sunugin ang lahat ng nakuha sa kaaway, kasama niyang naparusahan ang buong Israel. Hindi lamang siya ang namatay dahil sa kanyang kasalanan, sumagot ang mga lipi ni Ruben. Sumagot ang mga lipi ni Ruben, ni Gad, at kalahati ng lipi ni Manasseh sa mga pinuno ng mga angka ng Israel. Si Yahweh ay Diyos ng mga Diyos. Si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. Siya lamang ang Diyos. Alam niya kung bakit ginawa namin ito, at dapat din ninyong malaman kung kami sumuway, kung kami nagtaksil kay Yahweh, huwag na niya kaming patawarin sa araw na ito. Kung nagtayo kami ng sariling dambana upang suwayin si Yahweh, kung nag-alay kami ng handog na susunugin o handog ng mga butil o handog ng pinagsasaluhan niya, sasaluhan siya na rin ang magparusa sa amin. Ginawa namin ito sa takot na baka dumating ang araw na sabihin ang inyong mga anak sa aming mga anak, ano ang pagkialam ninyo kay Yahweh, sa Diyos ng Israel? Siya na rin ang nagtalaga na ang ilog Jordan ay maging hangganang maghahati sa atin. Kayong mga lipi ni Ruben at ni Gad ay walang bahagi kay Yahweh na Diyos ng Israel. Sa gayon, ang aming mga anak ay maaring hadlangan ng inyong mga anak sa pagsamba kay Yahweh. Ang totoo, itinayo namin ang dambanang ito hindi upang pagsunugan o pag-alayan ang mga handog. Itinayo namin ito upang maging bantayog para sa amin, para sa inyo, at para sa ating mga inanak, upang maging katibayan na talagang sinasamba natin si Yahweh sa pamagitan ng mga handog na susunugin, mga alay at handog na pinagsasaluhan. Sa gayon, hindi masasabi ng inyong mga anak sa aming mga anak, wala kayong pakialam kay Yahweh. At kung sakaling ito'y mangyari, masasabi ng aming mga anak, hayan, nagtayo ang aming mga ninuno ng isang dambanang katulad ng dambanan ni Yahweh, hindi upang pagsunugan o pag-alayan ng mga handog, kundi upang maging saksi para sa amin at para sa inyo. Hindi namin inisip kailanmang sumuway kay Yahweh o tumalikod sa Kanya. Hindi kami nagtayo ng iba pang dambanang pagsunugan ng handog o pag-alayan o pag-aalayan ng handog na butil sa handog na pinagsasaluhan bukod sa dambana ni Yahweh sa dambanang nasa harap ng kanyang tabernakulo. Narinig ni Finis at ng mga pinuno ng mga angka ng Israel ang kasama niya. Ang sinabi ng mga lipi ni Ruben, Gad at Manasseh at nasiyahan sila. Kaya sinabi sa kanila ni Finis, alam na namin ngayon na sama sa atin si Yahweh sa araw na ito, hindi
Kayo nagtataksil kay Yahweh, kaya hindi niya ibabagsak sa Israel ang kanyang parusa. Iniwan ni Phinehas at ng mga pinuno ng mga angkan ang mga lipi ni Ruben at ni Gad sa lupain ng Galaad. Nagbalik na sila sa Kanaan at iniulat ang lahat ng nangyari sa Israel. Natuwa ang mga Israelita at nagpasalamat sa Diyos. Hindi na uli nabanggit ang paglusob at pananalanta sa lupain ni Gad at Ruben. Ang dambanang iyon ang tinawag na saksi sapagkat sabi ng mga lipi ni Gad at Ruben, saksi ito para sa ating lahat na si Yahweh ay siyang Diyos. Purihin po ang Panginoon sa atin pong pagkabasa dito po sa Josue chapter 22. Napakahaba mga kaibigan. Ay, salamat, hindi pa mainit yung ating cellphone. Napakahaba po ng ating binasa na chapter 22, ano po. At purihin po si Yahweh, ayan, kumbaga ay masaya po lahat na nakauwi sa kanilang mga pamilya, ang mga mandirigma na mga Israel, ano po, mga mandirigma ni Yahweh. Ngunit, meron po silang nakita at nalaman na nagtayo po ng dambana, ano po, ang kanilang mga kalahi. At kumbaga may nagmarites, may nag-isip ng masama, may humusga. Ngunit nung pinaliwanag po, ay naunawaan naman po ni Phinehas at naibalita sa kanilang lipi, sa buong lipi ng Israel o buong angkan ng Israel na hindi naman pala taliwas sa kalooban ng Diyos ang itinayo na dambana, kundi yun ay isang bantayog. Ibig sabihin ay saksi na talagang ang mga Israelita ay sinamahan ni Yahweh at pinagtagumpay, ano po. Kahit man sa buhay natin, ano po, hindi talaga maiwasan. Kanina lang ay nag-uusap kami, sabi po ng isa kong kapitbahay. Maraming nag-iisip na kapag mayroong nakita na nagre-reels sa social media ay kasalanan. Sabi ko, siguro yung mga nanonood lang nagkakasala kasi hindi naman natin alam ang motibo ng gumagawa ng mga good vibes, ano po, sa social media. Kasi panahon po tayo ng social media. Ako man po ay gumagamit ng mga reels at yan po ay yung joy na sa aking puso ay gusto ko lang na ipasa sa mga nanonood. At sabi nga po ng mga viewers ko, followers, andyan po sa aking messenger, salamat kasi sa dami ng problema ko kapag nakikita ko yung sayaw mo, ako'y napapaindak din at ako'y tuwang-tuwa dahil bawat araw hinahanap ko na yung post mo kasi isa yan sa nagpapasaya sa akin. So, depende lang po yan mga kaibigan. Ito pong mga nangyari, ito pong pagtayo ng dambana, ano po, ng mga kalahi ng Israeli na pag-isipang ng masama. Ngunit nung naipaliwanag ay hindi naman pala ganon. So, walang susunugin doon na parahan dugo. Yun ay bantayog lamang. Pag sinabing bantayog, ito yung katibayan yan ng pagwawagi ng Israel laban sa mga tao na inalis ni Yahweh doon sa lupang pangako. Kahit man sa ating mga buhay, huwag po tayong mag-isip agad ng masama laban sa ating kapwa. Ano man ang ginagawa ng ating mga kapwa Kristiyano o kapwa Pilipino, kapitbahay, kakilala, kahit sino, ano, na nakikita natin, huwag tayong humusga agad. Tignan muna nating mabuti. Ngayon, pag nakita natin na parang hindi maganda yung ginagawa, baka ito ay makakapahamak ng iba, o di tsaka po natin sabi na, uy, gaya ng paggawa ng mga tawag dito, mga daanan, di ba? Sa mga probinsya, dahil walang mga tulay, talagang gagawa ng paraan para lang makatawid sa ilog, di po ba? Nung araw, ganyan sa amin Pero hindi kami doon dumadaan. Nilulusong namin yung baha kasi baka bumagsak yung gawa-gawa lang na tulay, mas delikado. So, kumbaga, itingnan din nating mabuti. Huwag tayong humusga agad. Dahil ang Diyos naman ang nakakaalam ng ating puso na kung ano yung laman ng ating puso habang may ginagawa tayo, alam po ng Diyos yun. Basta sabi ko nga, huwag lang nating ipahiya ang pangalan ng ating Panginoon. Huwag nating sirain ang ating dignidad at ang dignidad ng ating pamilya sa ginagawa natin sa social media. Ako po ay
naglalagay din ng aking mga short video sa social media. Yan po ay paraan ko para po ma-exercise ang aking katawan dahil alam niyo naman po na may pinagdadaanan po ang katawan na to. Meron po tayong breast cancer, meron po tayong tama sa puso, in Jesus name, ano? Gusto ko lang ipaliwanag. So, pwede namang hindi ko ilagay sa social media, pero mas maganda siguro na makita kasi baka sakali na meron ding mga taong may kalungkutan. O di pag nakita po nila yung ating mga content na masaya, baka mapangiti natin, mapatawa at mapaindak din. Ano po mga kaibigan? So, yun lang, kumbaga magpasalamat tayo sa Diyos kasi wala man tayong mga lupain na gaya ng mga Israelita, pero meron tayong biyaya bawat araw. Meron tayong pagpapala bawat araw na binibigay ni Yahweh ng ating Diyos. Hindi po nagkukulang ang ating Panginoon. Alam niyo po, yung pagising sa umaga, masaya ka, nakangiti ka, nakapag-pray ka, nakapag-usap kayo ng Panginoon, at nakabahagi ka ng salita ng Diyos sa social media, sa mga kapitbahay mo, nakipagkwentuhan ka patungkol sa Panginoon, ay isa pong biyaya yan. Isang biyaya po yan, lalo na po ang ating kalakasan. Kasi kung wala na po yung ating kalakasan, hindi na po natin magagawa yung mga bagay na gusto natin gawin. Ano po? So, yun lang mga kaibigan. Basta, sabi nga po doon sa nabasa natin, ang bilin ni Josue sa mga Israelita, mahalin ninyo ang Diyos ng buong puso at kaluluwa. Yan, may dalawa lang yung binanggit niya. At magpatuloy sa pagsunod sa salita ng Panginoon. So kapag tayo ay nagpapatuloy sa salita ng Diyos, hindi naman po tayong robot na hindi na tayo pwedeng umiti. Kapag nakakakita tayo ng masaya, ay hindi pwede. Bawal yan kasi anak ako ng Diyos, born again ako. Hindi po tayo ganon. Bakit pa po tayo nilagyan ng Diyos ng kagalakan kung ganon lang din naman pala ang mangyayari? Di po ba? Depende po sa ating nakikita, ang ating saya. Ano po? Kaya maging aware po tayo. Huwag po tayong masyadong kakaiba sa mga sa mga tao. Kumbaga may guidance po tayo. Ang Holy Spirit po ay nandyan upang tayo po ay gabayan. Palalahanan, kapag medyo sumobra, tanggalin mo yan, bawasan mo yan, itong gawin mo. So, ganun lang po. Makinig lang po tayo sa boses ng ating Panginoon. So, yun lang mga kaibigan. Maraming salamat po muli sa inyong lahat sa oras na ito. Nawa po ay patuloy lang po tayong maging masaya, maging maligaya, at higit sa lahat mga kaibigan, huwag mawala yung ating pananampalataya sa Panginoon, lalo na ngayon mga kaibigan ha. Isang reminders lang ito bago po ako magtapos. Meron po akong napanood, meron din pong nagbasa sa akin na talagang may outbreak na naman po. Grabe na naman po yung virus ngayon na nasa bansa ng pinagmulan uli ng virus ngayon na dati ay pinagmulan nga ng COVID-19. Ingat po tayo, manalangin po tayo, at magpakatino po tayo sa harapan ng ating Panginoon na makita ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Huwag po tayo maging makasarili, kundi atin pong damayan ng iba kung meron naman po tayong pagkakataon na makatulong sa iba. Ano po. So, yun lang po. At sabi nga po, mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa. Mahalin natin ang ating kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Huwag tayo mag-isip ng masama laban sa ating kapwa, laban sa ating mga mahal sa buhay, kundi patuloy tayong mamuhay ng tama sa harapan ng Panginoon. Hindi po tayo pwede magkaroon ng ibang mundo o sariling mundo, kundi yung mundo po ng Diyos ang ating pupuntahan, ang kanyang mundo, ang kaligtasan. Kumbaga ang mundong ito ginawa ng Diyos para sa mga tao, at ang lahat ng narito ay napang mundo ay maiiwan lang. Ngunit tayo ng mga anak ng Diyos, iba po yung ating uuwian ng mundo na ginawa ng Diyos sa atin. Walang iba kundi ang kalangitan. Ano po? So, purihin po ang Diyos sa hapong ito. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. Amen.